Hello mga kapatid, kumusta po? At welcome po sa ating live. At galing pa tayo sa sa hospital na Anointing of the Sick po tayo. At salamat sa Diyos na nakaabot pa tayo sa ating inaanwentan. Salamat sa Diyos. At kumusta po kayong lahat? At sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Tuwang-tuwa po ako ngayon dahil nabalik na muli yung ating live. Kanina, ang daming mga tao, almost 200 po ang bumibisita natin sa office natin. So, buong umaga, kung may plano kayo na bibisita dito sa office natin for empowerment, ay alas 8 ng umaga, dapat nandito na po kayo. The whole morning is catechism po, empowerment. Para ma-empower natin yung mga bumibisita natin. Hindi lang tayo ang na-empower sa aral at dalisay na aral ni Kristo, pati na din sa mga katotohanan na dala nito. At ngayon, dahil may i-share ako sa inyo ngayon. Pero bago niyan, mag-greetings muna tayo. Si Chris Chua nanood sa atin. Kumusta ka na, Chris Chua? Ating one of the patients natin dito. Si Rulan Adatico Parani. So, while naghihintay tayo sa iba na makapasok at makakita sa live natin, i-greet muna natin yung, dahil may isi-share ko sa inyo, maka-inspire ito sa inyo, no? Bago lang po tayo bumibisita sa bayan ng Calapi, dito lang sa probinsya sa Bohol. At meron akong isi-share sa inyo na magandang karanasan kanina. Ma-inspire kayong lahat. So, mag-greet muna tayo while waiting sa mga kapatid natin na sumusubaybay sa atin. Sino pa yung hindi ko makita yung mga comment ninyo? Tingnan ko muna. No? Si Mary Jane Baruch nanood sa atin. Good evening, Father. God bless you always. Si Wendy Real nanood sa atin. Si Evelyn nanood din sa atin. At si Priscilla Bacho. Si Michelle Soyuso. So, Salinda Antanores nawala. Si Rodel Barliso. So, ang daming nagko-comment. Hindi ko mabasa yung mga comment niyo lahat. At si Dylan Montajes, Nilda, si Stella. Kumusta na ka na, Stella? Kumusta po? Nandiyan na siya sa ibang bansa. Isa sa mga pasyente din natin na na-liberate sa tunay natin na kaaway. Yung mga demonyo. At si Boyless Abe, good evening, Father. Si Jasmine Floor, nanood sa atin. Si Sister Imper, no? Nanood sa atin si Sister Imper. At salamat sa mga nagpadala ng mga stars, no? Si Kin Chin, hindi ko mabasa lahat. Daming nagko-comment, mga kapatid. Almost 100 comments na, kahit bago lang tayo nag-live, no? Si Ili Marie Estro, si Charlotte, nanood sa atin. Nawala. Si Charmen Torres, nanood sa atin. Si Rio Sar, nanood sa atin. Inspirasyon ko po kayo. Si Ken Chen Robles. Salamat po. At si John Glenn, nawala. Si Leo Josel Lania. Si April Rose Rosilia. So, binabasa ko lang yung mga pangalan ninyo dahil hindi ko mabasa yung mga comment ninyo. Ang dami na nagko-comment. Sa Novus Ordo, sabi ni RJ Sino, hindi daw yan sa Catholic. Hindi yan totoo, mga kapatid. Kung hindi pa yan sa Catholic, bakit ang nag-promulgate si Pope Paul XVI po? No?
Si Leah Francisca, si Amag de Leon, nanood sa atin. Father, nasa Bohol. Nawala. So, si Ferdinand Palma, nanood sa atin. Si Kyle Bandunado, nanood sa atin. Watching from Montalban, si Ermirlita Reyes, nanonood sa atin din. Si Lorna Yikik Gamayon, at si Leah Francisco, na-miss ka namin, Father. So, salamat sa Diyos na hindi na tayo na-restricted sa Facebook at maka-live na tayo from time to time. Dahil ang dami kong i-share sa inyo, pero so, hindi ko i-share lahat para may digest ninyo yung mga karanasan natin. So, ito po yung i-share ko sa inyo, mga kapatid. Last Tuesday po, bisita tayo sa parokya sa Calapi, San Vicente Ferrer, at merong couple doon na nag-attend. Galing pala sila sa Usamis. Just imagine, from Usamis. Pero umuwi sila dahil gusto nilang magpagamot. Dahil yung kanyang mister ay nagkasakit. Skin disease po, parang psoriasis. Buong balat niya, from head to toe, yung kanyang skin disease, mga kapatid. At pag-uwi nila dito sa Bohol, yung kanyang asawa pala ay taga dito, taga Luon. At pumunta sila sa isa sa mga known na albularyo doon para magpagamot. Sabi naman ng known na albularyo doon sa Sandingan, sabi niya, so tingin mo ito sa doktor dahil parang para sa kanya ay kailangan ito mapagamot sa doktor. Pero ang totoo, pumupunta na sila sa doktor. Dinibigyan na siya ng mga ointment para sa kanyang balat. At sa umaga daw, sa Martes, pumunta sila sa albularyo. Nakita nila yung post natin sa Facebook. Napupunta ako sa Calapi, Bohol, sa parokya ni San Vicente Ferrer. Ang pari natin doon si Father Inti. So, Father Inti, magandang gabi sa iyo at salamat sa pag-invite sa atin dyan sa parokya mo. At ang nangyari, mga kapatid, ito, nag-attend sila sa talk at doon nila nalaman na bawal pala ang paglapit sa mga albularyo. At doon nila nalaman ang buong buo na mga aral at dalisan ng simbahan sa pamagitan ng mga kasamahan natin. Sila Brother J.C. Visira, kasama natin, at si Brother Sherwin Pacot, kasama natin before ako nag-talk. At grabe, from head to toe, grabe yung niya. Nahirapan na siya sa paglakad. Ang kanyang mister, mahirapan na sa paglakad at hindi magalaw na yung mga kamay niya. Bakit po? Naninigas na yung mga balat niya. No? Hindi na niya ma-move yung kamay niya at sinusubuan na siya sa pagkain. Yan ang nangyari, mga kapatid. At nahirapan na siyang lumakad. Pero sinabihan siya sa kanyang asawa, lapit tayo kay Father Darwin. Napapicture tayo. Lapit tayo. So sa paglapit nila sa akin, na-shock ako sa kanyang balat. At sabi ko, nagpa-bless ba kayo ng mga sacramentals? Yung Holy and Exorcise Oil, nakasal ba kayo sa pari? Sabi ng asawa, yes, Father. Si deliverance mo ito. And then, go to your priest for confession. At kung may oras kayo, punta kayo sa office natin. Hindi naman ako mag-healing ngayon. Punta kayo sa pari at yan ang dapat nyong gawin. Confession and anointing of the sick, and din lagi kayong magsamba. Receive the body of Christ. It is a sacrament of healing po. At nangyari, mga kapatid, sinabihan ko yung
at meron na silang aklat. Alam nyo, sa pagdating nila sa bahay, ang ginawa sa araw ng Martes, ni-renounce nila yung paglapit nila ng mga albularyo, hindi galing sa Diyos. Faith healers, nilapitan nila, ang dami na. At ni-renounce nila, dinilibras na yung asawa niya. At linagyan niya ng holy and exorcise oil, yung paa pa, yung paa, no? Alam nyo, kinaumagahan sa Merkules, sabi niya, hindi na gaano masakit yung ano ko, yung paa ko. Dahil nahirapan talaga siyang maglakad at mahirapan siyang ma-move yung kanyang kamay. Mahirapan din siya sa paglingon dahil naninigas yung mga balat niya mula ulo hanggang paa. Yan ang sabi nila. At nagtestimonya siya kanina, no? Sa kinaumagahan sa Miyerkules, ang nangyari, lahat ng buong katawan niya ay linagyan na ng holy and exorcise oil. Alam nyo, na-move na niya yung mga kamay niya, hindi na masakit, at nakalingon na siya, no? Nang walang sakit, at yung kanyang mga paa ay nakalakad na ng walang iniindang karamdaman. At sabi niya sa akin, Father, ang laki talaga, dinilibrans ako ng misis ko. No? At pumupunta sila ngayon. Just imagine, Martes ng gabi, ang itim ng balat niya, from ulo hanggang paa. Ang itim. Kaya nga, namangha ako sa pagkita ko sa kanya. At naawa. At pumunta sila kanina dito. Alam nyo, yung mga itim na balat niya ay dahan-dahan na lumiliwanag. At siya po ay nagtestimonya kanina. Ang daming mga tao. Sabi niya, Father, tingnan mo, makalingon na ako. Pumalakpak yung mga tao. Grabe. At dito po ako na-inspire mga kapatid to empower the people of God to use the sacramentals, to use the prayer of the church, and go to your priest. Dahil nandyan yan sa Biblia. Babasahin ko mga kapatid. Go to your priest. Nandito yan sa Luke chapter 17. Verse 13 siguro, or 14. 17 verse 13. Ito ang nakasulat. And Jesus said, when he saw them, he said, Go shew yourselves to the priests. As they were going, they were cleansed. So punta kayo sa pari ninyo. No? Si Kristo na po ang nagsabi niyan. No? And then, pumupunta sila dito, parang yung mata ng kanyang asawa ay sabay luha. Maliit na mga luha sa kasiyahan. Sabi ko sa kanya, salamat sa pag-deliverance mo sa asawa mo dahil kasal sila sa pari. Grabe talaga. At sinabihan ko sila na patuloy kayo mag-deliverance sa kanya dahil just imagine from Tuesday, ang laki na talaga ng improvement niya. So, last March pa po yung sakit niya. Last March pa po. Grabe, no? So, lubos po akong nasiyahan sa testimonya kanina at na-amaze talaga ako hanggang ngayon. Hindi naman ako ang nag-deliverance, yung asawa naman niya. Tinuruan lang namin sa pagpunta namin doon sa sa Kalapi. Una, ang dapat gawin mo, cares, confession, adoration. Cares, acronym po yan. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Then, may aklat ka na ganito. May mga sacramentals, holy and exorcise. Lahat namang pari, mga kapatid, makabless ng mga sacramentals. Hindi lang si Father Darwin po. Lahat ng mga pari. Kaya nga, sa ating gabay dito sa Diocese of Tagbilaran, ito po, monthly guide po sa misa. Ito po, ang tawag namin is gabay dito sa Diocese of Tagbilaran. Alam nyo ba, sa huling bahagi nito, ay may sacramental blessing po.
So, sa Diocese of Tagbilaran, hinikayat na ng ating mahal na obispo na lahat ng pari mag-bless ng mga sacramentals. Salt, water, Benedictine Medals, Benedictine Cross. Nandito po. Nandito ang blessing sa salt, water, oil, medals, sa cross. Nandito po. No? Sa mga sacramentals blessing. Monthly, po ito? Monthly, sa month of June. So mga pari, lahat ng pari na may gabay. No? So, lahat ng pari makabless ng mga sacramentals, mga kapatid. So, ako po ay sobrang na-amaze sa ginagawa ni Kristo hanggang ngayon. So, yung miracle ni Kristo ay hindi lang nangyari sa mga panahon niya, pero hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon. Very inspiring, mga kapatid. From Usamis pa sila, ha? Pumupunta lang sila dito, umuwi dahil may known albularyo dito sa Loon. Pinupuntahan nila at sabi naman ng known albularyo, no, hindi ko kaya yan. No? Pero pumupunta na sila sa doktor. Pero hindi pa rin siya dahil may karamdaman na hindi natural, mga kapatid. Kung natural yung karamdaman mo, punta tayo sa doktor. Pero merong mga karamdaman na hindi natural po. Hindi natural. Yan po ay curse, barang, kulam, totoo na may kulam, totoo na may barang. Hanapin natin ang biblical text sa barang po. Para maniwala kayo, nasa Bible pala yan. Nandito yan sa barang or mangkukulam. Nandito yan sa Exodus. Nandyan yan sa Old Testament, ha? Mga mangkukulam. So, ito. Tingnan ko muna, ha? Dito yan sa New Testament. Magandang balita. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang pangangaway. Ang term sa mangkukulam ay pangangaway. Kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Pero nandito ito sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 21 ba ito? 21 to 22. Tingnan natin. Sa 20 siguro. 20 to 21. 19. Tingnan natin. Sa 20 pala. 20. 5:20. Sa magandang balita. Tingnan natin, ha? So, hindi yan magamot sa doktor kapag kulam. Tingnan natin. Sa magandang balita na Biblia, dito ba to? Good news. Good news. Magandang balita. Magandang balita. Galatia chapter 5 verse 20. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam ay hindi makapanunod sa kaharian sa Diyos, no? So, nandito talaga. At how to protect ourselves from this power of evil. Meron din silang mga ahente sa ating mundo.
At marami na ako, mga 3 na mga known na mangkukulam na nag-surrender, no, sa ating office po. No? At i-share ko sa inyo yung mga patungkol dyan sa mga mangkukulam at sa kanilang may din sila, may theology din, no? At ma-amaze kayo sa kanilang theology, no? Akala nyo tayo lang ay may theology, sila din meron. So Galatians chapter 5 verse 20, na pagkukulam or pagbabarang ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasikiman, pagkampi-kampi o pagkabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas sa pagsasaya at iba pang katulad nito, muli ko kayong pinabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ina-highlight po ito ni St. Paul. So, just imagine, during the time of St. Paul, may mga mangkukulam na. At sa Old Testament, meron na din. Diba? Nandito yan sa... tingnan natin. Sa Deuteronomy. Huwag magkasumpong sa inyo ang sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanilang anak na lalaki o babae. Tingnan natin sa good news sa Deuteronomy 18:10. Deuteronomy 18:10 sa magandang balita. Magandang balita na version. Ito. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. May manghuhula din. Huwag gagawin ang ginawa ng mga mangkukulam, ang mga mananawas, biblical pala yung mananawas, at mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay, sa mga spiritista. Bawal po yun. Isa sa mga example sa espiritista, yung papasukan ng mga santo ninyo sa kanyang katawan, yan po, espiritista, at makikiusap at makikisuyo po kayo. Marami tayong mga experience niyan, pero yun lang muna yung isi-share ko sa inyo patungkol sa yung skin disease. Just imagine, grabe yung improvement niya. Nagsasalita siya kanina sa harap ng mga tao kanina before ko siya anointing of the sick. Na nangungumpisal na din sila mag-asawa. Grabe talaga, na-amaze nga ako. At yung nakarinig sa kanya, yung malapit sa amin, yung nakarinig sa kanya. Tingnan mo, Father, makalingon na ako. Sa Martes, hindi ako makalingon. Ang sakit ng mga balat ko. Dahil naninigas yung balat niya. Grabe talaga. Amazing talaga yung Panginoon. At sinabihan ko siya, magsamba ka. Dagdagan mo yung pagsamba mo. Dahil sa pamagitan ng pagsamba, we can receive Jesus Christ. We can receive Jesus Christ. The body of Christ, the source of healing. Amen? So, matutulog na tayo ngayon. At magbabasa lang tayo ng ilang comment sa Facebook natin. Just imagine yung asawa niya ang nag-deliverance sa kanya. At sinabihan ko yung kanyang asawa, ipatuloy mo yung prayer at yung cares. Huwag kang malimot sa pag-practice niyan, Dahil malaking tulong. We receive the power of Jesus. Not only Father Darwin, we receive the power to preach. We receive the power to heal. We receive the power to cast out the unclean spirit. Bakit po? We are baptized. We receive the sacrament of confirmation. We receive the sacrament of confession. We receive the sacrament of the Holy Eucharist. Kung may partner ka na, you receive the sacrament of matrimony. What a power! You receive the knowledge. One of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. Kailan natin matanggap yung knowledge sa pamagitan ng pag-study natin sa mga aral ng simbahan. Okay? So, mayroong 1 minuto na lang. Ako po ay lubos na nasiyahan dahil naka-live na tayo. At maraming salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Ang Diyos na po ang
mag-ano sa inyo. This coming November 4, ang sports and evangelization natin, dalawa namang barangay ang bibisitahin natin. Ang highlight pala sa sports and evangelization are the miracles of the Eucharist. Yun po ang ibahagi natin para yung mga kapatid natin, mga Katoliko, ay ma-encourage sa pagsamba, sa paglapit ni Kristo, lalo-lalo na sa banal na misa. Okay? So, Fighty Maria po, tatak CFD with a humble heart. God bless po. Good night.